vlog naman to. Pwede po ba kayo mag-videohan? I am Mrs. Irene Gualino. I am 60 years old last March 30. Kasi I was born on March 13, I just retired. Nay, first question. Can you describe how you started your sari-sari store and what inspired you to open it? Sa Tagalog naman po, explain nyo po paano nyo na-start yung sari-sari store nyo at ano po yung dahilan ba't nyo po binuksan to? Seven years ago, nag-start ako dahil na-stroke ako. Pero before that, marami ko na negosyo. Nag-retire na kasi ako sa trabaho ko eh. And then, na-stroke ako kaya kailangan kong magnegosyo ng kaya ko lang i-handle. Kasi noon ang aking negosyo sobrang malabor, buhat. Po. Kaya kasi mga bigas yun, mga karne. So nung na-stroke ako, sabi ko kailangan kong siguro mag-ano ng sari-sari store. At Maliit least lang. po to, mas light po yung Kaya ko hawak kasi mo. maliit lang siya. Mm-mm. Yun, nag-start. Paano nyo pong how has running the store changed your daily routine or lifestyle over the years? Malaki talaga ang pag-change. Pero para sa akin, about earning money, dati naman akong talagang masipag sa para lang mag-earn ng money. This time, maliit lang ang kita kasi kung ano lang kaya ko eh. Kasi di ba na-stroke ako, Opo. survive na lang ako eh. Kunti lang, pero at least nakakakain ako ng gusto kong kainin. Pag may hospitalization, kaya din. At next question po. Kung may babaguhin po kayo sa ano nyo po, sa journey nyo po, tas bumalik po kayo sa dati, ano po yun? May ibahin po ba kayo para makamit po yung mga gusto nyo po sa buhay nyo? Hindi na. Kasi noon na nagtrabaho ako, sobrang malaki ang sahod kasi I was a manager. Oh. Saan pong manager? Doon nagmali. Maganda, ayoko na i-ano yung namin kasi international yun. Okay po. Sobra akong matapang, sobra power. Kaya lahat ng kapatid doon takot sa akin. Ngayon na ganito ko mas maganda kasi mas napalapit ako sa Panginoon eh. How have your customers and the community influenced the way you run your store? Ano po yung parang nag-influence po sa inyo dito po sa Sapang Viejo po? Simula po, tumira po kayo dito. How it affects or how it Influence. how it influence Influence. to my customers here, Oh, like- neighbor, in the neighborhood? Opo, parang nagbago po yung pagdadalita nyo dahil sa mga kapitbahay nyo, ganun. Siyempre, noon kasi Inglisira talaga ako. Nandito na ako, kailangan kong huwag mag-Inglisira kasi inaano nila yung mas magaling, inaano nila, ayaw nila yung kasi judgmental sila pagka English. Kasi sino ka ba? Parang ganun. Parang na-imitate po sila. Oo, so Ganun. bago pa ako dito, siyempre, lalo na yung may anak-anakan akong Indiano, English speaking. Mm-mm. So English speaking kami. Pero sa ibang kailangan ko Tagalog. Kailangan ko kung anong lingwahe nila. Pag Bisaya, marunong ako. Pag Ilonggo, di ba Ilonggo tayo. Pero iniiwasan ko na mag-English kasi parang imbis na mag-English ka, parang nakakaminus sila sa'yo dahil ate mo, gano'n. Parang dami nyo na po nadaanan na. Ano-ano po yung mga languages na alam nyo po? Siyempre, I was noon. Kaya siyempre, kailangan kung anong lingwahe ng aking mga clients, I have to know the language para madali ko silang makuha. Or
makipag-associate sa amin. Can you share a memorable experience you've had with a customer or someone from the neighborhood? Parang, Here, Opo. dito kasi, in here, mas marami yung naaawa sa akin dahil you know what, pagka nasa labas ako o maghawak ako ng walis, tatakbo sila, uy, si nanay kawawa. Kasi, madalas natutumba ako. Hindi ako masyadong nakakalakad ng 10 minutes. Mm. Oo. Survival lang ako sa aking atake sa puso at sa mild atake. Pero ang yung puso ko, half dead ako nun eh. Nakasurvive na ako. Oh. So, diabetic Galing. pa ako. So, diabetic ako. Umitim na nga. Hanggang dito na yung itim ko noon. Grabe. Nagtsatsaan na lang. Yun, nakasurvive. Mm. Yung mga tao naawa sa akin, kaya sila yung nag-adjust. Example, gusto ko yung cream silk, hindi ko abot, nandito sa baba. Ibang brand ng So nakikisama sila, okay lang. Yan na lang nanay. Ah. Maganda, mabait sila sa akin. Ano next? Kaya, introduce nyo nga po kung sino po yung lalaki po na lagi nyo pong kasama sa tindahan. Ito, Opo, siya po. iyan ang asawa ko ngayon kasi namatay na yung asawa ko. Siya si Danny Rocafort. Hmm. Ano naman po yung pinaka most memorable na customer nyo po dito sa Sari-Sari Store? Or yung pinaka unique po na customer nyo dito? Yung madalas tong customer na unique sila, unique yung mga educated ones. Mm. Kasi sobrang nakakaintindi sa situation ko. Kahit malayo yung bahay nila. Ah. Nanay, dito, bumabalik-balik sila. Imagine, ang dami namin dito, oh. Oo nga Puro, po. ang itong tindahan na to, Dami survive. pong tindahan doon, Yes. no? Nakasurvive siya kasi marami kong customer. Siguro, sabi ko, siguro blessing din na may sakit ko, pero no, not. For me, it's not a blessing. Pero, yun ang dahilan kung bakit bumabalik sila sa akin. Doon ako kay nanay. Mm. Nagregalo sila sa akin. Kaya po kami bumabalik sa inyo na kasi mabait po kayo. Oo. Di ko nga alam nyo may sakit po kayo na Oo. na diabetes. Oh. Mabait lang po talaga kayo. Pag-iinom po kami sa bahay, dito talaga kami bibili ng alak. Naano ko yung mukha mo, bumibili ka nito. Siya, hindi ko na masyado. Ah, hindi po ako gumagala eh. Ito lang, ikaw lang. Kasi kailangan ko talaga kasi mas marami akong shortcomings. Like, minsan, kung wala akong mag-isa ako minsan kasi nasarap kasi nanay, bili ko ito. Kailangan ko pa ng stick o kasi hindi ko kaya abutin. Kaya nakikisama sila sa akin. Pero, kaya naiyak ko minsan pag alis ng customer ko eh. Mm. Imagine yung yellow, sila na lang kukuha niyan. Ah. Sabi ko, self-service, sorry, hindi ko kaya. Huwag na dito sa bed. Beef daw. Sige, go ulit. Okay. Ano next? Ano po? What changes have you noticed Sige in the Sari-Sari Store? Since nung nagsimula po kayo, nung nagbago po ba? Hindi naman siguro sila diyang magbago. Kasi noon kasi, pinuno ito namin, punong-puno. Nag-wholesale kami. Kaso di ko kaya. Di ko pala kaya. Kasi, pag magtagal ako tayo, di ko talaga kaya. So sabi ng mga dalawa lang kasi anak ko eh. Tapos nagtatrabaho sila. Wala dito. Mama, kung ano lang kaya mo yun, huwag mo nang pangarapin yun. Kailangan ko sana mag-wholesale din. Bigas. Nag-wholesale ako noon. Bumibili kami sa Bulacan. Tapos pinapautang ko o cash dito. Pero dahil physically, ako, marami akong shortcoming physically. Ano ko na. Kung anong kaya ko. Last two questions. Yeah. How do you decide which products to sell or what to restock? Salamat po. Nalalaman kung ano po dapat i-stock. Kasi nakita ko dito kasi nga foods, yung mga kasi ako pang gabi kasi sa araw kasi marami yung tindahan na karibal mo open. Opo. Kakompetensya mo. So sabi ko, magpanggabi tayo hanggang alas 2 or alas 3. Kaya nakapag-survive ito kasi mas malaki yung binta ko sa gabi kaysa araw. Oo. Tapos,
Ang inaano ko, maraming eggs, maraming canned goods, noodles, bigas, kailangan ng gano'n. Tapos, liquor at saka drinks. soft Siyempre, drinks, di mawawala mga yun. juices. Kasi panggabi kami, kailangan may foods na mga instant, mga canned goods, frozen. Ganun. Ano? What advice would you give to younger people who want to start their own sari-sari store or small business? Kailangan, sa akin kasi parang nag-decide na lang ako agad kasi kailangan ng katawan ko na ganito lang kasimple yung pagtinda, hindi marami yan. Ang advice ko sa kanila, unang-una, feasibility study. Yung area muna, tingnan mo kung ano ang matatanggap ng saleable ba? Kung anong saleable dyan. So una dapat feasibility study. So, parang kung anong hanap ng tao sa area niya doon po. O titingnan mo kung anong in need. Kailangan talaga. Dito nag-aral kami nung wala nang aral before nag-start. Nagkasakit ako that time we started. Hindi pa ako makatayo. Hanggang ganun lang. Kaya dalawa yung tatuwang ko eh. Kasi utlak lang pinagana ko. Hindi nga ako makakasyer eh. Kasi ganun higa pa lang ako. Kasi nung sige lang therapy, nakaupo na ako. Hanggat nakatayo na ako. Kaya nag-aral kami kung ano bang, araw lang kami noon eh, hanggang alas 10. Binaliktad ko, naging pang gabi at tulog ako sa araw. Then siya naman sa araw, mahina lang yung binta. Pinaka-maximum sa araw, without, hindi kasama yung inuutang ng tao, 3K, yung tasel mo. O sa gabi, 2 oras lang yun, yung 3K mo. Kaya pang gabi kami. Importante talaga yung alamin mo kung sino maging customers mo at anong kailangan nila. Yun nasa business eh. And then pwede ka na mag-change ng balindawa kung ito hindi masyadong mabili. Mag-change ka. Nag-demand nga sila ng cook foods. Hindi. Kasi noong that time, kabila ko, burgeran ko yan. Burgeran ko yan. Nag-open ako ng burgeran. Tapsiyan yan, burgeran. Tapos cook foods, lutong ulam. Nung umuwi yung anak-anakan ko sa India, wala, hininto ko na. Kasi may parang adopted son ako. Tumutulong sa akin talaga, basically. Financially, engineer kasi yun. Tapos tumutulong siya, awang-awa siya sa akin pag natumba ako, nagwalis. Kaya, yun ang advantage din sa akin yung, ang disadvantage ko, naging advantage. Kasi, naawa sila sa akin. Kaya minsan, naiyak ako, kaya hindi ko gusto kawaan ng in that way. Pero naawa talaga sila sa akin. Sabi ko, sige lang, kaya kung if I go, hindi ko kayo kalimutan talaga sa akin. Kasi naawa sila sa akin eh. Hindi nila ako pinapahirapan. Diba madalas ang customer, pinapakita yung tindira, mahina. Ang hina mo naman nanay, pwede kasamang gali. Pero sa akin, hindi nila magawa yan. Sige nanay, hinili, baka matumba ka. Sobra silang understanding. Yung hilo, yung gusto ibigyan ko, sila lang maglagay. Opo. Oh, talagang, ang nabaliktad dito eh. Ang customer tuloy yung nakikisama sa akin. Ibig na ako yung nakikisama, baliktad. At least po understanding sila sa sitwasyon. Oo. Opo. Bira lang yun na naintindihan yung tindera. Kasi nakita nila talaga hindi ko kaya. Kaya talaga. Papayag na lang ako hindi ko makabita kung minamadali ako. Sakit nila tutumba. Nakikita na nila ako natumba. Natumba din ako sa labas. Bit-bit ko yung walis. Ayaw kasi ng ulo ko ngayuyo ko. Nahihilo ako. May high blood ako eh. Ah. Last question na yun. Last question na po. Okay. May gusto pa po ba kayong sabihin sa camera? Wala. Thank you lang yan sa mga taong umintindi sa aking shortcoming bilang tindera na dapat hindi ganun ang pag-serve ng isang tindahan eh. Kung sila talaga baliktad, sila yung umintindi. Pag wala yung ganitong stock, sige na yun na lang, nay. Talagang nabibinta yun sa akin kahit hindi yung gusto niya dahil wala yung brand nila. Sinusot nila yung anong meron ako. Oo, totoo yan. Magkano ito? Bili na po ako. Ah. Ayun. Sandal. Ito po. May picture daw kayo. Ha? Oh, picture. Video po yan pero screenshot ko na lang. Okay. Okay. Sige.
Sige. Walang ano si nanay ngayon, walang suklay. Okay na po, sige. Maganda naman po din kayo. Okay, 1, 2, 3. Pwede po ba mabidyohan? Ano mga sombrero ko doon? Kailangan pa ng sombrero. Bakit? Kalbo na ako eh. Mas confident si Kuya dun eh. Oo, ba't ikaw? Oo. Ayun. Ano bang ano natin? Tatanong ko po kayo ano. Ano? May asawa na ako. May anak na ako. May apo na ako. Ano pa? Ano po pangalan nyo? Ronay? Opo. May alayas po ba kayo? Kahit nickname na lang. Opo. Danny. Kuya Danny. Kilala niyo po ba si nanay po na nagtitinda po dun sa kanto? Na tindahan? Yung sa ano po? Ay, ganda lang. Yung sa may shortcut ko sa may side. Papogi na lang po kayo dito sa camera. Hi po kayo. Opo.